today's video is, let's talk about long-distance relationship. This past few months, medyo na-overlook ko yung mga topic about long-distance relationship. Kaya dumami na rin po yung mga nare-receive nating question or comments sa ating personal message about tips. Paano nga ba ma-workout ng maayos kapag ikaw ay nasa isang long-distance relationship. Doon sa mga nasa long-distance relationship, this video is for you. Alam nyo, hindi po biro kapag ikaw ay pumasok sa isang long-distance relationship. Dapat pareho kayong willing, dapat pareho kayong matapang, at dapat pareho kayo ng goal once na kayo ay pumasok sa ganitong relasyon. But there are plenty of ways na manatiling connected kayo ng partner nyo and ma-nurture ninyo yung relationship nyo para mas maging fulfilling. Number 1, embrace technology. Sa isang long-distance relationship, physical distance talaga ang malaking kalaban natin dyan. It has significant role sa atin. So marami talagang bagay na hindi ninyo magagawa pagka magkalayo kayo. But you have to find a new ways para stay connected kayo. So, technology can help with this. Regular phone calls, FaceTime, video chat, yan yung magiging bridge ninyo doon sa gap na nawala sa inyo. Sa pamamagitan ng pag-share ng day-to-day life ninyo with your partner, yung distance, nagiging maliit na lang yan. That means, hindi na magiging problema yan. Pangalawa, check-in daily. Anong ibig kong sabihin dito? Umpisahan mo yung araw mo ng hi, hello, good morning, how are you doon sa partner mo. At dapat, bago ka matulog, ganun din. Kumusta yung araw mo? Good night? Sweet dreams, yung mga ganyang pagbati. Ibig kong sabihin, start and end your daily with simple message or call. Etong routine na to can help you maintain yung sense of normalcy. Bakit? Kasi pareho kayong involved in each other's life. So malaking tulong ito para mas ma-establish ninyo yung stronger na foundation nung long-distance relationship nyo. Hindi naman kinakailangan na lagi mo siyang kausap, yun na lang yung palagi mong ginagawa, ang mag-abang ng tawag at ng message niya. Siyempre, may sarili ka ring buhay at may sarili ding buhay ang partner mo. Kasi kailangan bigyan nyo rin siyempre ng pansariling oras yung mga sarili nyo. So, communicating your needs and i-meet ninyo halfway yung mga kagustuhan or pangangailangan ninyo. Always practice asking yourself and your partner the right question para nandun yung growth and yung closeness ninyo. Pangatlo, no details is too small. Anong ibig kong sabihin dito? Yung simpleng message mo araw-araw. Kung kumusta siya, anong ginawa mo ngayong araw, yung mga simpleng chat mo sa partner mo, malaking tulong yan para stay connected kayo. Kahit na sa tingin mong akala mo walang kwenta yung tanong mo o yung message mo, hindi ibig sabihin nun ay wala talagang kwenta sa kanya. Mali ka doon. Kasi yung feeling na you feel like you're just living life together kahit na malayo kayo. Hindi naman kasi kailangan na sa tuwing mag-uusap kayo is malalim yung pag-uusap ninyo or malawak yung pinag-uusapan ninyo. Yung pag-share ninyo ng day-to-day ninyo na buhay is napakalaking tulong yan. Kahit na maliit na detalye lang nang nangyari sa inyo ngayong araw, simpleng hello, simpleng kumusta, make you feel more involved in each other and reduce the feeling of distance. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pang-apat, laging mag-focus sa positive side ng relationship. Yung palagi mong iniisip na magkalayo kayo, baka kung ano na yung ginagawa niya, baka hindi niya naman talaga ako mahal. Yung mga ganyang pag-iisip, yan yung magpapalayo ng loob ninyo sa isa't isa. Wala kang benepisyo na makukuha pag ganyan ka mag-isip. Yes, minsan, hindi mo naman talaga yan maaalis sa isip mo, pero wag na wag kang papayag na ma-stuck ka sa ganyang
negative thinking. Instead, shift into gratitude. Like, isipin mo kung after netong long distance is, ano ba yung personal growth ninyo? Individual, separate, habang kayo ay magkalayo sa isa't isa. Diba, mas nakikilala ninyo ang isa't isa at mas nagkakaroon kayo ng friendship doon sa relationship nyo. Bakit? Kasi mas madalas kayong magkausap kapag nasa long distance relationship kayo. Yung mga normal relationship na magkasama, physical magkasama yan, pero ang pag-uusap niya ng malalim, bihira lang nilang nagagawa. Yes, physically magkasama sila, but emotionally, nalalayo din yan. So, yung personal growth ninyo, yan ang tingnan mong uniqueness ng relationship ninyo. Huwag doon sa mga negative. Always focus on the positives. Last one, very important, plan for the future. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang relationship, lalo na kapag long distance yung relationship ninyo, kung wala kayong end goal. Hindi ka pwedeng sumakay sa isang sasakyan na walang patutunguhan. Kasi kapag ganun ang ginawa mo, sinasayang mo lang ang oras ninyo sa isa't isa. So very important na dapat pinagpaplanuhan ninyo kung hanggang kailan lang kayo magiging long distance relationship or every year ba. Dapat gaano kayo kadalas na magkasama or nagkikita. Dapat meron kayong laging plano. Bakit? Kasi meron kayong nilulook forward doon sa relationship ninyo. So that way, nakakatulong ito to keep the relationship na maging goal-oriented and maging hopeful kayo doon sa relasyon nyo. Kung nararamdaman mo na ang hirap naman, ang lungkot naman, isipin mo na after nyan, makakasama mo siya. Isipin mo na after 3 months naman, after 6 months naman, kasama ko na siya. Bakit? Kasi may end goal kayo. Meron kayong mga pinaplano within the year. Mga ganong plano is very important. Para hindi mo iniisip na, ano ba to? Walang katapusan yung long distance namin. Kailan ba kami magkakasama? So, very important to communicate with your partner about your feelings, kung ano yung worry mo, dapat pinag-uusapan ninyo ng maayos yan. Para palagi kayong naka-stay tuned with your feelings. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed thing. Bye!